Panibagong araw, panibagong house viewing na naman tayo. Townhouse nga ulit for today's video. Sana panoorin nyo ng buo yung video tapos i-comment nyo kung nagustuhan nyo. Pagpasok mo nga dito sa pintuan, may maliit na hallway. Itong unang pinto sa left side, ito yung powder room. Two-piece nga lang siya, merong sink saka toilet. Tapos kapag diniretso mo naman yung hallway, sa bandang left side yung daanan papunta sa basement. Pero mamaya na natin pupuntahan yan, dito muna tayo sa main level. May kita nyo nga ulit si Hana, kausap yung salesperson. Habang ako naman, nagvi-video nitong buong bahay. Yung flooring nga pala nito, laminated. Tapos may malaking bintana. Ito yung living area nila, ang luwag nito. Kitang-kita nyo naman siguro, 15 square meters nga yung sukat niyan. Sagana nga sa natural light yung looban ng bahay. Sobrang laking tulong ng large window. Next naman nating titignan yung kitchen nila. May sukat yung kitchen nila na 8 square meters. Pahaba nga yung setup ng kitchen nila, pero para sa akin, okay na yan. Yung dining area naman nila kung saan nag-uusap si Hana sa yung sales agent, mas malaki lang ng konti kaysa sa kitchen. May sukat yun na 10.3 square meters. I-check naman natin yung second level. Nandun yung tatlong kwarto, saka isang CR. Uunahan ko na kayo. Ang luluwag ng kwarto nila sa taas. May kita nyo. Pero dahil pag-akyat mo ng hagdanan, yung CR agad yung makikita mo, uunahin na natin to tignan. Meron ako nabasa isang beses sa comment na halos pare-pareho daw yung bahay na tinitignan ko. Nasabi niya siguro yun dahil yung CR halos pare-parehas. Katulad nga nito, 4-piece din yung setup. Kaya tinawag na 4-piece dahil may sink, toilet, bathtub at shower. I-check na natin tong unang bedroom. Ito nga yung master's bedroom nila. O di ba ang luwag? May sukat na 15.4 square meters yan. Tapos meron pang large window. Nakakamiss yung sunlight na pumapasok sa kwarto mo. Kasi sa ngayon, sa basement kami nakatira. Katulad pala sa main level, yung flooring dito sa upper level laminated din. I-check naman natin yung second bedroom. Maluwag nga rin to. Ang setup nila dito, dalawang kama. Pero maluwag pa rin talaga yung space. Siguro sa ngayon napapansin nyo na well-maintained tong bahay na to. Dito naman tayo sa pangatlong kwarto. Ginawa naman nila tong office room. Sa tatlong kwarto, ito yung pinakamaliit yung sukat. Pero okay pa rin naman siya. 7.5 square meters yung sukat niya. May maintenance fee nga pala tong condo townhouse na to. 500 Canadian dollars per month. Sa Philippine peso, 20,000 per month yun. Yung inclusion sa maintenance fee, kasama doon yung water, yung pool access, yung roof repair, yung window repair, garage door repair, grass cutting, saka snow shoveling. Kasama na rin pala doon yung maintenance ng exterior ng bahay na to. I-check naman natin tong basement. Ito nga finished na basement. Tinatawag din pala nila tong family room. Kung makikita nyo nga, merong mga laruan ng bata. May sukat naman tong 11.33 square meters. Tapos yung large window, yan na rin yung walkout mo papunta sa backyard. Ito naman, yung ilalim ng hagdanan, ginawang extra storage. Yung initial price pala nitong bahay na to ay 600,000 Canadian dollars. Sa Philippine peso, 24.3 million pesos yun. Pero ibinaba nila sa 500,000 Canadian dollars or sa Philippine peso, 20.2 million pesos. 4.1 million pesos yung ibinaba. Katulad nga ng nabanggit ko nung mga unang video, naghahanap lang siguro sila ng mga tao para mag-bid. Dito ko natatapos itong vlog. Hanggang sa muli, paalam!